Magandang araw mga bata. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang kabias ng Sumer at ang mga kahalagahan ng mga naiambag nito para sa kasaysayan ng mundo. Bilang panimula ay ating umpisahan ang kabias ng Sumer. Saan kaya ito nagsimula at ano ang ibig sabihin ng salitang Sumer? Handa na ba ang lahat? Ang Sumer ay matatagpuan sa Mesopotamia. Ang Mesopotamia ang kinilala bilang cradle of civilization dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao. Matatagpuan ang Mesopotamia sa gitnang silangan na tinawag na Fertile Crescent. Ito ay ang tinatawag ngayon sa kasalukuyan na Iraq, isang arko ng matabang lupa na naging tagpuan ng iba't ibang grupo ng tao mula sa Persian Gulf hanggang sa dalampasigan ng Mediterranean Sea. Sa lugar na ito matatagpuan ang ilog ng Tigris at Euphrates kung saan umusbong ang kabihasnan. Makikita sa larawan, ang Mesopotamia ay napapagitnaan ng dalawang ilog, ang Tigris at ang Euphrates. Makikita nyo sa larawan ang ginagawa ng mga unang tao noon kung saan ay natuto ang mga sinaunang tao sa paggawa ng mga palayok, mga tapayan mula sa putik na kanilang hinulma. Mula sa panahon ng bato ay natuto ang mga tao gumawa ng kanilang mga kasangkapan. Gayun din naman na nagkaroon bilang pagbabalik tanaw, natutunan ng tao gumamit ng mga kasangkapang metal. Noong panahong Neolitiko, natatag ang pamayan ng Jericho sa Israel at katalhuyok sa Anatolia, kung saan ngayon ay tinatawag na Turkey, at mga kalat-kalat na pamayanan sa Zagros. Subalit hindi naglaon ng ibabaw ang Sumer na naging sentro ng kabias ng Mesopotamia. Ang mga mahalagang lungsod ng Sumer ay ang mga sumusunod: Ur, Uruk, Eridu, Lagash, Nippur at Kish. Sa katunayan, isang pinakamahalagang gusali ang itinayo sa Ur na kung tawagin ay ang ziggurat. Ang ziggurat ang tawag bilang pagbibigay karangalan sa kanilang mga Diyos na nagsisilbing panirahan dito. Mga papel na ginagampanan ng mga paring hari. Sila ang tagapamahalang espiritual at isang political na leader. Ang mga pinunong militar ang papalit sa paring hari bilang pinuno ng templong estado o tinatawag na city-states. Ang mga ziggurats o templo ay tahanan ng mga Diyos ng mga Sumerian. Natuto ang mga artisans na ihubog ang luwad na galing sa ilog upang maging adrilyo. Ayon sa mga matatandang paniniwala ng mga Sumerian, ang mga kabundukan ay siyang sentro ng kapangyarihang supernatural sa mundo. Ang bawat baitang ng ziggurat ay pinag-uugnay ng mga hagdan. Pagsapit sa tuktok, matatagpuan ang isang dambana na alay sa Diyos na kanilang sinasamba. Ito mga halimbawa ng mga Diyos sa mga Sumerian. Si An, kung tawagin, ay ang Diyosa ng kalangitan. Si Enlil, ang Diyos ng hangin. Si Enki bilang Diyos ng katubigan. At si Ninhursag bilang dakilang Diyosa ng sangkalupaan. So pag sinabi nating paniniwala na maraming Diyos, ang tawag dito ay polytheism. Pag isa lang ay tinatawag na monotheismo. Sa sistemang panlipunan, nasa tuktok ng lipunan ang mga pinunong politikal at espiritual. Kasama nga sa mga nagkaharing uri ang matataas na opisyal at kanilang pamilya. Kasunod ang mga mangangalakal, artisano, scribe at mababang opisyal. Sa kabias ng Sumer, meron silang mga naiambag sa kabiasnan. Ano-ano ba ang mga sanhi ng pag-unlad at pagbagsak? At ano-ano ang kanilang mga imbensyon na naiambag sa ating mga tao sa kasalukuyan.
Una ay ang cuneiform. Ito ang unang nabuong sistema ng panulat. Isa itong uri ng pictograph na naglalarawan ng mga bagay na ginagamitan na may 600 pananda sa pagbubuo ng mga salita o ideya. Dahil nito, naitala na nila ang batas, epiko, dasal at kontrata ng negosyo. Ang mga scribe o tagasulat ay umuukit sa isang basang clay tablet. Nagtataglay ng kumpletong petsa at lungsod kung saan ito nagmula. Ang pinakaunang epiko sa daigdig ay ang Sumerianong epiko na kung tawagin ay Epic of Gilgamesh. Ang ginagamit naman nilang panulat ay ang tinatawag na stylus. Ito ay isang halimbawa ng Sumerian cuneiform mula sa inukit na luwad. Masdan yung mabuti ang mga larawan. Makikita ang equivalent na letter ngayon sa ating alphabet na A, B, C, D, E, ang mga sumusunod na alphabet ng Sumerians. Pwede ninyo itong pag-aralan bilang para magamit balang araw. Isa sa mga naimbento nila ay ang gulong, kung tawagin ay Sumerian wheel o Sumerian wheel. Ito ay nabuo noong 3500 BC o bago pa dumating si Kristo. Sa pagkakatuklas nito, nagawa nila ang unang karwahe. Ito ang tinatawag na chariots, o unang karwahe nila nung araw. Hinihila ito ng mga hayop gaya ng kabayo o maging ng kalabaw or ox at mga baka. Kakao, ginamit nila bilang unang pamalit ng kalakal. Noon ay wala pa namang pera, wala pang naiimbentong uri ng pera. Ginagamit nila ang kakao bilang unang pamalit ng kalakal. Dahil roon, naimbento nila ang unang paraan ng pagpapalitan o pakikipagkalakalan. Isipin nyo yung kinakain natin ng mga chocolates mula sa cacao beans. Nung araw ito ay may halaga. Ito ay ginagamit nilang pamalit sa kalakalan o pakikipag-trade. Sa mathematics naman, ang mga Sumerians ay nakabuo ng isang komplikadong sistema ng siknayan. Nalikha nila ang arithmetic, geometry, and algebra. Sa prinsipyong ito ng matematika, ginamit ang sistema ng pagbilang na nakabatay sa 60 o paghati o fraction. Ngayon din ang square root. Isama pa ang pagbibilang hanggang 10. Ito ang paraan nila ng pagbibilang. Makikita ang mga equivalent numbers sa kasalukuyan. Naimbento nila ang tinatawag na decimal system. Ang hugis na bilog ay hinati nila sa 360 degrees. Sila rin ang nakaimbento ng kalendaryong lunar na may 12 buwan. Ito ang tinatawag na Sumer Star Chart na natagpuan 3,300 before Christ. Paggamit ng laryo na yari sa luwad o clay tablet. Ito yung tinatawag na ziggurat, may dome, vault, rampa at ziggurat na sa arkitektura at inhenyerya. Ano ba mga dahilan ng pag-unlad ng Sumerians at ang pagbagsak din nila? Una sa pag-unlad ay ang mga inventions nila at ang mga karapatan ng mga kababaihan ay naisulong noong panahon nila. Naitatag ang mga lungsod-estado. Kung kaya meron tayong tinatawag ngayon ng mga barangay, city-states o mga syudad dahil ito ay pattern sa kanila. Nailatag ang sistema ng edukasyon, gayon din ang industriya at pwersang paggawa. Ngayon, ano mga kadahilanan? Bakit sila bumagsak? Una ay kawalan ng pagkakaisa at walang natural na depensa sa mga mananakop. Sila kasi ay open country. Anytime pwede silang sakupin ng mas malakas na city-states sa kanila. Umunlad ang mga pamayanan at naging lungsod-estado na malaya at nagsasarili. Subalit hindi naglaon, nagkaroon ng mga pag-aaway.
Sinamantala ito ng ibang lungsod tulad ng mga Akkadians ang mga pangyayaring ito at nasakop ang mga Sumerian sa pamumuno ni Haring Sargon na nagtatag ng pinakaunang imperyo sa kasaysayan. Ito ang isa sa mga nahukay o nakuha na bust or tinatawag na inukit na mukha o figura ni King Sargon ng Akkad. Marahil naging masaklap din ang pagwawakas sa mga Akkadian dahil sa pagsakop naman ng mga Babylonian na gumamit ng kaguluhan at digmaan sa pagsakop ng pinamunuan naman ni King Hammurabi na nagpatupad ng mga batas na hango sa Code of Hammurabi. Ano ba yung Code of Hammurabi na tinatawag? Pag sinabi mong Code of Hammurabi, ito ang naging batayan ng mga batas kung saan sa ngayon. No, ang Code of Hammurabi ay sadyang malupit at hindi makataong mga pamamaraan ng pagpapatupad ng batas. Gaya halimbawa ng kasabihang an eye for an eye, a tooth for a tooth. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo ay bibigay pa 100-folds. Kung ikaw ay nagnakaw sa paraan ng paglilitis, halimbawa may isang tao na nanguha ng hindi naman kanya, lilitisin siya sa pamamagitan ng pagsubok. Maghuhulog ng bato sa isang kumukulong tubig. Kapag yun ay nakuha niya, siya ay papawalang bisa at sasabihin wala siyang kasalanan. Subalit kung siya ay may alinlangan at takot na hindi niya kayang kunin ng bato, siya ay pararatangan na siyang may sala. Ilan sa mga parusa ay ang itatali sa isang puno ng mga hantik. Ngayon naman ay patatakbuhin ka at hahabulin ka ng sibat o ng pana. Yan ang isa sa mga paraan ng kanilang pagpaparusa. Gayun din naman ay inihuhulog sila sa ilog na may mga buwaya. Ito yung tinatawag na Code of Hammurabi. Tapos ang mga Babylon, sunod-sunod na ang mga nanakop dito. Andiyan ang mga Hittites na kilala sa pang-imperyong gumagamit ng kasangkapang bakal na pandigma. Ang mga Chaldeans, mga Assyrians na kilala bilang matatapang na mandirigma. Ang pagkasira ng Sumer, ito makikita nyo dyan sa larawan, ang pagsakop na nga ng mga sumunod na mga lungsod-estado. Tunghayan natin ang isang video tungkol sa Sumer. Isa ang heograpiya sa mga salik na nakaapekto sa daloy ng kasaysayan. Sa katunayan, malaki ang bahaging ginagampanan ng heograpiya sa pag-usbong at pagbagsak ng isang kabiyasan. Ito rin ang umuhubog at patuloy na umuhubog sa pag-unlad ng kabuhayan at paglinang ng kultura ng tao. Sa videong ito, ating alamin ang unang kabiyas ng umusbong sa kasaysayan ng daigdig. Ang kabiyasnan ay panahon kung saan maunlad na ang pamahalaan, lipunan, kabuhayan at kultura ng isang pamayanan. Ibig sabihin, ang isang pamayanan ay umiiral ng may sistematiko at organisadong mga batas at panuntunan. Ang pag-usbong ng kabiyasnan ay ang ugat sa mga pag-unlad na naganap sa panahon ng Neolitiko, na bago ang pamumuhay ng mga tao. Mula sa pagiging nomad ay nagtatag ng permanenteng mga pamayanan. Ang kabiyas ng Mesopotamia ay tinuturing ng mga arkeologo at sayantipiko na unang maunlad na kabiyas ng umusbong sa daigdig. Tinatawag itong Cradle of Civilization dahil ipinapalagay na dito nagsimula ang pag-unlad ng sibilisasyon sa buong mundo. Ang Mesopotamia ay isang lambak na makikita sa pagitan ng dalawang ilog. Ito ang Tigris at Euphrates sa kanlurang Asya. Ito ay kilala sa kasalukuyan bilang bansang Iraq. Mataba ang lupain sa Mesopotamia kaya tinatawag din itong Fertile Crescent. Sa paglipas ng panahon ay patuloy na umunlad ang Mesopotamia. Dahil dito, maraming kalapit na kabiyasnan o imperyo ang nagkaroon ng interes na sakupin ang lupaing ito. Unang nanirahan dito ang mga Sumerian at sinundan ng mga dayuhang mananakop gaya ng Akkadian, Babylonian, Hittites, Assyrian, Chaldean, Phoenician,
Persian at mga Hebreo. Ang Mesopotamia ay nagmula sa wikang Griego na mesos, ibig sabihin ay gitna, at potamos, ibig sabihin naman ay ilog. Ang Mesopotamia ay nabuo sa pagitan ng dalawang ilog, ang ilog ng Tigris at ang ilog ng Euphrates. Ating isa-isahin ang mga nanirahan sa Mesopotamia at ang kanilang iba't ibang katangian at ambag sa sibilisasyon ng daigdig. Umpisahan natin sa Sumerian. Ang Sumerian ay pinaniniwalaan na nabuhay noong 5,300 to 2,334 BC. Ito rin ang unang kabias ng nabuo sa Mesopotamia. Ang Sumerian din ang unang nagtatag ng mga lungsod-estado na pinamumunuan ng mga lugal o hari. Isa sa mga ambag ng mga Sumerian ay ang sistema ng pagsulat na tinatawag na cuneiform, kung saan ang mga salita ay tinatawan ng mga simbolo o hugis. Kadalasan ay tatsulok. Ang karaniwang gamit na panulat ay stylus o eskriba na gawa sa reed, isang uri ng halaman, at ang sulatan naman ay tabla na gawa sa putik. Bukod dito, meron din silang mas mainam na sistema ng irigasyon at pagsasaka. Gumagamit din sila ng sinaunang uri ng araro, paggamit ng potter's wheel sa paggawa ng tapayan, at paggamit ng gulong bilang instrumento ng transportasyon ng mga tao o kagamitan. Bukod dito, meron din silang Code of Ur-Nammu. Ito ang unang saligang batas. Para naman sa larangan ng matematika, meron silang tinatawag na sexagesimal number system. Ang mga Sumerian din ay nagtatag ng mga paaralan upang ipakalat ang mga paraan ng pagsulat at makapagtago ng mga talaan na pinangungunahan ng simbahan o templo. Sila ay nagpapatayo ng mga templo bilang lugar sambahan. Tinatawag itong sigurat na nakalaan lamang para sa mga pari. Ang Sumerian ay naniniwala sa maraming Diyos na tumutulong sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Ang mga Sumerian ay gumamit din ng unang sistema ng pagsukat ng timbang at distansya. Sila din ay gumamit ng lunar na kalendaryo na may 12 buwan. Ang ikalawang kabias na naman na tumira sa Mesopotamia ay ang Akkadian. Nagsimula bilang maliit na lungsod-estado na malapit sa mga Sumerian. Dahil sa kanilang galing sa pakikipagdigma, nagapi nila ang mga Sumerian. Itinuturing na unang kabias ng nakapagtatag ng isang imperyo at ito ay naisakatuparan sa pamumuno ni Sargon I. Ang mga Akkadian ang nagpasimula ng isang uri ng pamamaraan ng paghahatid ng sulat at mensahe. Sila rin ay gumamit ng mga selyo na gawa sa putik para sa mga sulat. Ang ikatlo naman ay ang Babylonian. Nabuo ang kabiasnan ng mga Babylonian mula sa mga labi na naiwan ng Imperyong Akkadian. Itinatag ni Sumuabum ang maliit na bayan ng Babylon hanggang ito ay lumaki at naging isang imperyo sa pamumuno ni Hammurabi. Ilan sa mga naging ambag ng Babylonian ay ang Code of Hammurabi, isang batas na may malupit na kaparusahan para sa mga krimen na nagawa ng mga Babylonian. Isa rin itong gabay para magkaroon ng isang organisadong lipunan. Mahusay din ang mga Babylonian sa pag-aaral sa larangan ng astronomiya at matematika. Isa sa mga kilalang ambag din ng mga Babylonian ay ang Epic of Gilgamesh, ang pinakamatandang akdang pampanitika na natuklasan sa kasaysayan ng daigdig. Ang mga Babylonian din ay gumamit ng sundial. Ito ay ang sinaunang orasan ng mga tao. Ito ay nakabatay sa pagsikat at paglubog ng araw. Iniistema nito ang oras sa pamamagitan ng anino. Sa pagbagsak ng Babylonian sa Mesopotamia, ang pumalit naman dito ay ang mga Hittites. Naging tanyag sila sa pagmimina ng mga mineral at paggamit ng bakal bilang materyales sa paggawa ng mga armas at mga gamit sa pangangaso. Naiambag din nila sa kabiasnan ng daigdig ang pagkakaroon ng talaan ng mga titulo ng lupa ng mga mamamayan na nasasakupan nito. Isa sa pinakamahalagang na imbento o naambag ng mga Hittites ay ang paggamit ng chariot, lalo na sa digmaan. Ang sumunod naman sa Hittites ay ang kabiasnan ng Chaldean Neo-Babylonian. Humalili sa mga Assyrian matapos nilang magrebelde sa pamumuno ni Nabopolassar. Naipatayo ang tanyag na Hanging Garden of Babylon, isa sa mga itinuturing na 7 wonders of the ancient world sa ilalim ng pamumuno ni Nebuchadnezzar. Bukod dito, ang mga Chaldean ay nakapag-ambag din patungkol sa zodiac sign, horoscope, at ang higit sa lahat ang kilala na Torre ni Babel. Tower of Babel. Ang sumunod sa mga Chaldean na nanirahan sa Mesopotamia ay ang mga Phoenician. Kilala sila bilang magagaling na manlalayag mula sa rehiyong Levant o mas kilala ngayon bilang Lebanon. Ang kabiasnan na ito ay ang siyang lumika ng alpabeto na phonetic alphabet.
kung saan ang mga tunog ng mga salita o titik ay may kaagapay na simbolo. Sila din ay gumamit ng ibang sistema ng pagsulat o yung tinatawag na pictograph. Ang sumunod naman na kabiasnan ay ang mga Lydian. Sila ay nagmula sa rehiyon ng Anatolia. Ang Anatolia ay mas kilala ngayon bilang Turkey, na bahagi rin ng Fertile Crescent. Sila ay tanyag sa paggamit ng mga barya bilang uri ng salapi, kabayaran sa pakikipagkalakalan. Ang sumunod naman na nanirahan sa Mesopotamia ay ang mga Persian. Sa kasalukuyan, ito ay matatagpuan sa Iran. Ang Imperyong Persian o Imperyong Achaemenid ay nagmula sa pangalan ni Achaemenes, isa sa mga naunang pinuno ng lungsod-estado. Isa sa mga tanyag na pinuno dito ay si Cyrus the Great. Ang Persian ay naging isang malaking imperyo na gumapi sa mga imperyong Assyrian at Chaldean at ilang pang bahagi ng Fertile Crescent. Ang sumunod naman dito na pinuno ay si Darius the Great. Siya ang humalili kay Cyrus the Great. Lumawak palalo ang imperyo hanggang sa ilang bahagi ng Europa at India. Ito naman ang mga naiambag ng kabiasnan ng Persia. Isa na rito ay ang satrapy o ang sistema ng satrapy. Ito ay pamamalakad na pinamumunuan ng isang satrap. Ang sumunod naman dito ay ang Zoroastrianism. Ito ay relihiyong nagmula sa mga Persian. Ito ay batay sa pangaral at turo ni Zoroaster. Sa kanilang relihiyon ay kilala si Ahura Mazda. Ito ay kinikilalang Diyos ng mga Persian. Isa sa mga magandang katangian ng mga Persian ay ang pagiging mahusay sa pakikipagdigma, kaya napalawak nila ang kanilang imperyo. Ganon din ang pagiging sentralisado sa pamahalaan at ang sistema sa pagbubuwis. Ang mga nabanggit sa videong ito ay ilan lamang sa mga impormasyon patungkol sa kabiasnan ng daigdig. Laging tandaan, ang mga sinaunang kabiasnan sa daigdig, partikular sa Asya, ay nag-iwan ng mga kahangahangang pamanang maipagmamalaki sa lahat ng panahon at makapagbibigay ng malaking kapakinabangan sa pamumuhay ng mga tao sa kasalukuyan. Nawa ay kayo'y nag-enjoy sa aming video. Maraming salamat! Okay, naway may natutunan kayo sa araw na ito at bilang pagtatapos, meron kayong sasagutan na worksheet dito sa loob ng project class. Inyong buksan, kasabay ng video na to ay may kasunod rin, alamin ninyo ano ba ang pinagmulan ng sibilisasyong Xiang ng China at ang sibilisasyong Indus ng India bilang pagpapatuloy ng aralin natin. Hanggang sa muli, paalam!